Pinatanggal ng prinsipal ang isang estudyante sa kanilang eskwelahan dahil nalaman niyang pagtitinda lamang ng balot ang pinagkakakitaan ng tatay nito. Pero ilang taon nang makalipas ay halos hindi nga siya makapaniwala nang biglang bilhin ng bata ang kanilang buong eskwelahan. Kung tutuusin ay sapat naman ang pamumuhay ng pamilyang De La Vega. Pero may tuturing na payak lamang ito. Parehong nagtatrabaho ang mag-asawang si Meryl at Gabriel para mabuhay ang tatlo nilang mga anak. Sa umaga, naglalako ng mga panindang gulay ang babaeng si Meryl at pagdating naman ng hapon ay pumapasok ito bilang labandera habang ang asawa niya naman si Gabriel ay panggabi kung magtrabaho sa pamamagitan ng paglalako niya ng balot na kanyang niluluto sa hapon. Dahil sa pagtutulungan ng mag-asawa ay nagkakaroon naman kahit papaano ng payapa at maayos na buhay ang tatlo nilang mga anak. Ang panganay nilang anak ay si Juan. Nasa kabila ng pagiging pilyo, ngunit hindi naman may tatanggi na isa siyang mapagmahal na bata, lalong-lalo na para sa mga kapatid niya at sa kanyang mga magulang, na kung saan ay gagawin nga nito ang lahat para lamang masigurado ang kaligtasan ng maliliit niya pang mga kapatid. O Juan, maglalako na muna ako ng mga paninda ko. Ikaw na munang bahala dyan sa mga kapatid mo ha. Pakainin mo sila pagsapit ng tanghali. Kasi aalis din yung papa mo, may aasikasuhin siya sa City Hall. Nakakaintindihan tayo? Bilin ng babaeng si Meryl sa kanyang panganay na anak. Ngumisi naman si Juan. Oo naman ma. Gusto mo ba? Pagluto ko na rin kayo eh. Tapos ako na rin maglaba ng lahat ng mga damit ninyo. Lahat ng yan kayang-kaya ko. Mayabang na saad ni Juan sa kanyang nanay. Natawa naman si Meryl sa hirit ng kanyang anak. Alam niya naman kasi na hindi kayang magluto ni Juan dahil 7 taong gulang pa lamang ito at lalong-lalong hindi nito kayang maglaba ng lahat ng mga damit nila sa isang araw lamang. Hay nako Juan, napakapilyo mo na naman. Sige na, dyan ka lang sa loob. Huwag kang magpapalabas ng kahit na sino sa mga kapatid mo ha. Pag nalaman ko lang talaga sa mga kapitbahay natin na pinalabas mo sila, yari ka talaga sa akin. Bilin pa nito bago siya tuluyang umalis. O mga kapatid, narinig niyo yung sinabi ni mama. Ngayon, ako yung boss dito. Bawal kayong lumabas. Hanggang dyan lang kayo sa pinto at bintana pwede dumungaw, naintindihan ninyo? Bilin naman ni Juan sa dalawa niyang nakababatang kapatid na si Yvonne, 5 taong gulang, at Alex, may 4 na taong gulang. Oo na kuya, lagi namang ikaw na susunod dito sa bahay. Tila ba pagrereklamo ni Yvonne sa kanya? Ay, parang may reklamo ka pa. Buti nga kayo, may panganay kayong napakapoging kuya na pwedeng magbantay sa inyo. O sige na, bumalik na muna kayo dun sa kwarto. Dun tayo sa loob. Kailangan ko kayong bantayan habang magre-review ako ng mga lessons ko. Isang ulirang bata si Juan na kung saan ay hindi niya nga nakakalimutan na magsipag at magpursige, lalong-lalo na pagdating sa kanyang pag-aaral. Parehong mga magulang niya kasi ay hindi nakatapos, kaya naman iisa lamang ang pangarap nila para sa panganay nilang anak. Ito ay ang makapagtapos at hindi matulad sa kanila na walang pinag-aralan. Si Meryl kasi ay grade 6 lamang ang tinapos dahil na rin sa hirap sa buhay, habang ang asawa niya naman na si Gabriel ay nakapagtapos lamang ng high school at tuluyan na ngang nagtrabaho. Kaya naman, sa adhikain at pangarap nila na magkaroon ng pinakamagandang edukasyon si Juan, ay pinag-aral nila ito sa isang pribadong paaralan upang dito ay mas lalo pang mahasa ni Juan ang kanyang talino at magkaroon pa ng mas maraming oportunidad. Isang bagay na hindi nga nila nakuha noong pagkabata pa lamang nila. Pero hindi lamang mga magulang ni Juan at kanilang mga kapitbahay ang nakakakilala sa kung gaano kapilyo at kabuting bata si Juan. Maski kasi ang mga nakakasalamuhan niya sa kanilang paaralan ay marami ding nawiwili sa kanya. Maraming mga kaibigan si Juan na pwede niyang laging malapitan at makasama. Gustong-gusto nila kung papaanong magbiro ang bata at kung gaano rin ito katalino sa parehong pagkakataon. Pero sa kabila ng katotohanan na marami namang may gusto sa kanyang ugali, hindi pa rin makaiwas si Juan sa mga diskriminasyon na kanyang natatamo, lalong-lalo na sa mga batang mayayabang na kanyang nakakasalamuha.
Balita ko, Juan. Yung tatay mo nagbebenta lang daw ng balot tapos yung nanay mo labandera. Tama ba kami? Kaya pala laging malinis yung suot mo. Magaling pala maglaba yung nanay mo eh. Pangaasar ng isa sa mga kaklase niya sa kanya. Pero sa kabila ng masasakit na mga salita at pang-aasar na kanyang natatanggap mula sa ganitong uri ng mga bata, ay hindi niya naman hinahayaan na malamon siya ng mga opinyon ng iba. At sa halip ay ipinapasok at nilalabas niya lamang sa kanyang kabilang tenga ang lahat ng mga masasakit na pang-aasar na kanyang natatanggap. Oo naman, labandera si mama. Kaya tignan niyo tong manggas ko. Ni konting mantsa o kusot, wala yan. Magaling kasi yung nanay kong maglaba. Buong pagmamalaki ni Juan sa kung ano ang trabaho ng nanay niya. Proud ka ba talagang labandera lang yung nanay mo? Eh yung mga magulang namin may sariling negosyo. Itong si Andrea, abogado nanay niya. Ito namang si Philip, doktor yung tatay niya. Ikaw, labandera lang? Buti nakakaya mo pang makapag-aral dito. Patuloy pang pangungutya ng kanyang kaklase sa kanya. Pero sa halip na lumaban pa si Juan, ay dumiretso na lamang siya sa paglalakad at pumunta sa kantin upang kumain kasamang iba niyang mga kaibigan. Ayaw niya naman kasing mag-focus sa mga negatibong tao sa kanyang paligid at kung sakali man, mga positibong kaibigan at mga kaklase ang gusto niya lamang makasama. Habang kumakain sila sa kantin, nagkaroon sila ng malalimang pag-uusap. Juan, di ba sabi mo gusto mong makapagtapos ng pag-aaral kasi hindi nakapagtapos yung mga magulang mo? Pagtatanong ng isa sa mga kaibigan ni Juan sa kanya. Napatigil sa pagkain si Juan. Nagtataka kung bakit ganito ang tanong ng kanyang kaklase. Oo naman, bakit? Kaya nga gusto kong makapag-aral kasi gusto kong makapagtapos. Sino ba namang nag-aaral na ayong makapagtapos, di ba? Sagot ni Juan sa kanya. Naku-curious lang kasi ako kung ano yung pangarap mo paglaki mo. Kasi bata pa lang tayo eh. Parang ang hirap isipin kung ano yung magiging pangarap natin, hindi ba? Tinanong kasi ako ni Mami kagabi kung ano daw ba ang gusto kong marating paglaki ko. Hindi ko kagad masagot yung tanong niya. Hindi ko rin talaga alam kung anong sasagot ko eh. Sumasakit na nga yung ulo ko kaiisip hanggang ngayon. Pagkamot sa ulo ng kanyang kaibigan. Nang dahil sa sinabi nito ay hindi rin maiwasan na mapaisip si Juan. Ano nga ba ang gusto niya sa kanyang paglaki? Ano ba ang gusto niyang makamit sa buhay na ito? Pag natapos siya sa pag-aaral, ano nga ba ang susunod? Nagkaroon ng saglitang katahimikan habang iniisip ni Juan kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Hanggang sa nagkaroon siya ng idea. Gusto kong maging mayor. Saad ng bata, na tila ba ay buong-buo na ang kanyang desisyon. Hindi naman mapigilan ng mga kaibigan niya na maluwa ang kanilang mga kinakain at natawa ng malakas. Grabe ka namang mangarap, Juan. Di ko naman akalain na ganyan pala kataas yung pangarap mo sa buhay. Buti, hindi mo pa sinabing gusto mong maging presidente, no? Tawanan ng kanyang mga kaibigan. Alam naman namin, Juan, na matalino ka. Alam naman namin na masipag ka. Pero parang grabe naman yata yung pangarap mong maging mayor. Wika pa nila. Natawa na lamang din si Juan sa kanyang sinabi at napakamot sa kanyang ulo. Oo nga no, baka mahirap maging mayor. Pero kung mabibigyan ako ng oportunidad, gusto kong mamuno sa isang syudad. Para nang sa gayon, may kapangyarihan na talaga akong gumawa ng tama at nararapat. Talaga namang mas matured si Juan na mag-isip kaysa sa kanyang mga kaibigan. At alam niya naman sa kanyang sarili na walang masyadong makakaintindi sa kung paano tumatakbo ang kanyang isipan. Nang araw din na iyon nang makauwi si Juan, ay naabutan niya ang nanay niya na nag-aalala at halos hindi nga ito makahinga sa kanyang nararamdaman. Mama, anong nangyari? Bakit parang balisang-balisa ka? Pagtatakang tanong ni Juan sa nanay niya, na problemado sa mga pagkakataong ito. Yung kapatid mo kasing si Yvonne, ang taas ng lagnat. Okay naman to kanina, di ba, bago ka pumasok? Tanong ni Meryl sa kanya. Agad namang nilapitan ni Juan ang nilalagnat niyang kapatid. At nang makita niya kung gaano kataas ang lagnat nito, ay agad niya siyang kumilos. Kumuha siya ng malamig na tubig sa kanilang ref. Sinawsaw ang bimpo dito at nilagay sa noo ng kapatid niya. Mama, pwede niyo po bang buksan yung bintana para maayos pong makapag-circulate yung hangin? Para kahit papaano,
Hindi po gaanong mainitan yung katawan ni Yvonne. Pag-uutos ng bata sa kanyang nanay na agad namang ginawa ng nanay niyang si Meryl. Tinignan din ni Juan ang labi ni Yvonne at doon niya napagtanto na dehydrated ito kaya naman agad siyang nagtimpla ng maligamgam na gatas at pinainom sa kanyang nakababatang kapatid. Sigurado pong makakatulong to ma para kahit papaano ay hindi po siya mahirapan. Kita niyo po yung labi niya, nanunuyo na po. Kailangan niya ng maraming tubig o kahit na anong maiinom na magpapalakas sa kanya. Maya-maya po painumin po natin siya ng paracetamol at tingnan na lang po natin kung aayos po yung kalagayan niya. Sana po normal na lagnat lang ito. Seryoso pero nag-aalalang wika ng batang si Juan habang tinitignan at hinihimas ang noo ng kapatid niya. Manghang-mangha naman si Meryl kung gaano kaalisto at sa galing na pinakita ng batang si Juan sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Hindi mo na talaga kailangan ng magulang, Juan, no? Saad ni Meryl sa kanya na proud habang tinitignan ng kanyang anak. Napatingin naman si Juan sa kanyang nanay. Ano pong ibig niyong sabihin, mama? Kailangan ko po kayo, no? Sino magpapakain sa akin? Pilyong sagot nito. Ang ibig kong sabihin, sa dami mo nang alam sa buhay na to, siguradong kayang-kaya mo na yung sarili mo. Saad ng babae. Nagkataon lang po, mama, na nabasa ko po ito sa libro na pinag-aaralan ko kanina. Namamangha po kasi ako sa mga libro ng mga doktor kung papaano po nilang pinapagaling iba't ibang uri ng sakit. Napakagaling po nila. Wika ng batang si Juan habang kumikislap-kislap pa ang kanyang mga mata dahil sa pagkamangha na kanyang nararamdaman. Mukhang alam mo na yung gusto mo paglaki ha. Saad ng nanay niya habang nakaupo sila sa sala. Opo, gusto kong maging mayor, pilyong sagot ni Juan. Hindi naman mapigilan ni Meryl ang kanyang tawa dahil sa kanyang narinig. Ay nako, kahit kailan talaga loko-loko kang bata ka. Ang ibig sabihin, baka pagiging doktor talaga ang para sa iyo. Isipin mo mabuti, baka yun talaga ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Pagsusumikapan namin ng papa mo ang magtrabaho ng mabuti kung gusto mong maging doktor sa hinaharap. Ngiting wika ni Meryl. Talaga po ba, mama? Sabi po ni teacher, mahal daw po ang maging isang doktor. Sigurado pong malaki ang magagastos ninyo kung gusto nyong maging doktor po ako. Nilapitan ni Meryl ang kanyang anak. Nak, hindi namin gustong maging doktor ka. Ang gusto namin, magawa mo yung gusto mo at gagawin din naman namin ang lahat para maibigay yung komportabling buhay na hindi namin naranasan sa'yo. Okay? Kaya magsumikap at mag-aral ka lang mabuti ngayon. Kami na ang bahala sa mga bagay-bagay. Malumanay na pagpapaliwanag ni Meryl. Ngunit ang hindi nila alam ay isang malaking problema pala ang malapit ng makapagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Hindi kasi gumanda ang kalagayan ng batang si Yvonne na labis nang nagpaalala sa pamilya. Nag-aalala na rin si Gabriel, ang tatay ni Juan. Ilang araw na yung sakit ni Yvonne, bakit hindi pa rin gumagaling? Kailangan na natin siyang ipadala sa ospital. Magpa-check up na tayo. Pag-aalalang wika ng haligi ng tahanan. Hindi ka na muna magtatrabaho mamaya? Di ba kailangan mo nang magluto ng ilalako mo sa gabi? Tanong naman ni Meryl sa kanyang asawa. Pambihira naman Meryl oh. Ang taas-taas na ng lagnat ng anak natin, uunahin ko pa ba yung pagtatrabaho ko? Kailangan na nating ipa-check up agad to sa ospital. Kailangan nating malaman kung anong sakit niya ni Yvonne. Kawawa naman. Pag-aalalang wika pa nito. Hindi na nga rin mapakali si Juan. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ng ganito ang kapatid niya. Halos umiiyak na sa sakit si Yvonne dahil sa pagkahilo at pagkaginaw na kanyang nararamdaman. Habang patuloy naman na pinipilit siya ni Juan na kumain ng kahit kaunti para magkaroon ito ng lakas. Sige na be, kumain ka muna, konti lang to. Magiging masaya si kuya kapag nakain mo to kahit 2 kutsara lang. Pagpupumilit ni Juan. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi magawang buksan ni Yvonne ang kanyang maliit na bibig. Hanggang sa tuluyan nang ang isugod sa ospital ang bata. At nang matignan ito ng mga doktor, ay isang senyalis lamang ang pinapakita ni Yvonne. Malaki ang tsansa na mayroon itong dengue.
Mrs., yung anak niyo po, may mga sintomas ng dengue. Pero magsasagawa pa rin po kami ng ilang mga eksaminasyon para makumpirma ito. Pero ngayon pa lang po sinasabi ko na sa inyo, maaaring dengue po ang dahilan ng kanyang lagnat. Pagpapaliwanag ng doktor sa ospital. Bakit naman po misis na ngayon niyo lang po dinala yung bata dito? Medyo malala na po yung kalagayan niya, mukhang 2 o 3 araw na po siyang nilalagnat ha. Tanong pa nito. Napayuko naman si Meryl. Kaya nga po ang inaakala ko po kasi normal na sakit lang po ito. Baka ilagnat lang dahil sa sipon. Mukhang nagkamali po ako ng malaki. Pagpapaliwanag ni Meryl. Para naman kay Juan, hindi naman din ito kasalanan ng nanay niya dahil alam niya na kulang sa edukasyon ng nanay niyang si Meryl at maraming mga bagay-bagay ang hindi ito nalalaman. Tinapik ni Juan ang likod ng nanay niya. Huwag po kayong mag-alala mama. Sigurado pong gagaling si Yvonne. Magtiwala at manalig po tayo. Saad ng bata. Ngunit lalo pang lumala ang kalagayan ni Yvonne. Nakonfine ito ng ilang mga linggo sa ospital hanggang sa tuluyan nang naubos ng mag-asawa ang naipon nila para sana sa pag-aaral ni Juan. At dahil sa pribadong paaralan nag-aaral si Juan, ay kada 4 na buwan kinikailangan nitong magbayad ng kanyang tuition fee. Ngunit dahil nga sa nagkasakit si Yvonne, ay walang-wala na sila. Sagad na ang pera na meron lamang sila. Kaya naman nag-isip ng ibang paraan ng mag-asawa. Paano kung umutang muna tayo sa mga kapatid ko? Siguro naman may mapapautang sila sa atin kahit papaano. Pagbibigay suwestyon ni Gabriel sa kanyang asawa na si Meryl. Alam mo naman mahal na kapos rin sa buhay yung mga kapatid mo. At kung may maitutulong man sila, siguradong hindi yun sasapat sa kailangan natin sa pag-aaral ni Juan, lalong-lalo na sa gamutan ng anak nating si Yvonne. Malungkot na sagot naman ni Meryl sa suwestyon ng kanyang asawa. Paano na to? Paano na yung mga anak natin? Paano na yung kinabukasan ni Juan? Meryl, kilala mo ako. Hindi ako papayag na mapapatigil sa pag-aaral si Juan ng dahil dito. Kailangan natin tong lutasin. Kailangan natin makahanap ng paraan para makabayad tayo ng tuition fee kay Juan. Pero kahit na anong gawin nila, ay wala silang nabuong plano. Umabot na sa due date, ngunit hindi na nga tuluyan pang nakapagbayad si Juan ng kanyang tuition fee. Kaya naman na ipatawag na siya sa principal's office dahil siya lamang ang nag-iisang bata na hindi nakapagbayad ng kanyang tuition fee. O bakit mag-isa ka lang? Nasaan yung mga magulang mo? Masungit na tanong ng principal sa bata habang nakaupo ito sa kanyang harapan. Kasi po may inaasikaso po sila. Mahinang tugon naman ng batang si Juan. Kahit na kailangan ng matanda dito para sila yung makausap ko, hindi naman pwede na bata lang yung kakausapin ko, hindi naman makakaintindi yung bata. Striktong sagot pa nito. Pero sir, hindi po kasi talaga sila makakapunta Pagrarason ni Juan, na tila ba kinainis ng kanyang principal. Sige, ikaw na nga kausapin ko, makulit ka Paulit-ulit sabing kailangan ng matanda para makausap ko. Siguro matured ka naman na, diba? Kung yan yung gusto mo, edi tayo mag-usap dito. Halos maiyak-iyak na si Juan dahil sa pagsusungit ng principal sa kanya. Anong pangalan mo? Pagtatanong nito sa bata. Juan de la Vega po. Saad nito. Juan, napunta ka dito dahil alam mo ba yung rason? Pagtatanong pa ng principal. Yumako naman si Juan at tumango. Well, ikaw na lang yung natatanging bata at estudyante dito na hindi pa nakakapagbayad ng tuition fee. Dapat kasi nandito yung magulang mo pero base sa alituntunin dito sa paaralan, kapag na-late ng 1 buwan yung pagbabayad ng tuition fee ng estudyante, automatic matatanggal to sa paaralan. Alam mo ba yon? Pagtatanong pa ng principal sa kanya. Opo sir, alam ko naman po pero baka po pwede po pong magawa ng paraan. Pwede po ba kaming umutang muna hanggang sa magkaroon po kami ng pera para po pambayad dito? Pagmamakaawa ni Juan habang tinititigan ng mata sa mata ang principal. Pinaglululoko mo ba akong bata ka? Hindi porket bata ka, papalagpasin ko yung ganyan mo.
Hindi mo ako maluloko-loko dito. Kung ngayon nga hindi kayo makapagbayad, sa tingin nyo, pagdating ng isang taon makakabayad kayo? Mas malaki na yung halaga na kailangan yung bayaran sa pagkakataong yun. Hindi pwede. Kung gusto mo pang makapag-aral dito, kailangan mong mabayaran yung balance mo sa school. At kung hindi, makakaalis ka na. Mapapatalis ka sa paaralan sa ayaw at gusto mo. Istriktong pagpapahayag ng principal. Pero sir, kailangan ko pong makapag-aral. Kailangan ko pong matupad yung mga pangarap ko at marami na po akong mga kaibigan dito. Kahit tanong niyo po yung mga teacher ko, matataas naman po yung mga grado ko at hindi ko naman po pinapabayaan yung pag-aaral ko. Sige na sir, baka po pwede natin tong gawan po ng paraan. Pero kahit na anong pagmamakaawa ni Juan, tikom na ang mga tenga ng principal sa kanya. Wala na itong pake sa kung anumang rason na sinasabi ni Juan. Ang kulit mo namang bata ka, ito yung nagagawa kapag walang mga magulang akong nakakausap eh. Alituntunin nga ng paaralan, hindi natin yung pwedeng baguhin at baliin na lamang ng ganun-ganun lang. Nakakaintindi ka ba? Isang prestiyosong paaralan tong pinasukan mo at hindi kami nagpapaaral dito ng libre. Mamahalin at matataas na kalidad ang mga guro na nagtuturo sa inyo. Magagandang mga pasilidad dito. Kaya imposibleng pagbigyan ka namin sa gusto mo. Huwag na natin tong pahabain yung usapan na to. Kung magkaroon na kayo ng pera at makapagbayad na kayo, bibigyan namin kayo ng 1 linggong palugid at kung hindi, huwag ka nang papasok dito. Tanggal ka na. At sa susunod, kailangan mong papuntahin yung mga magulang mo. Ayaw kong makikipag-usap sa isang paslit na katulad mo. High blood na ang principal sa bata. Ngunit wala namang magawa si Juan. Ano? Hindi nyo na ba talaga mababayaran yung tuition fee? Ano bang trabaho ng tatay mo? Masungit na pagtatanong ng principal. Nagtitinda po ng balot. Malungkot na sagot naman ni Juan. Nagtitinda ng balot? Hay nako, nawalan na ng klase itong paaralan na to. Kahit yung mga batang anak ng mga nagtitinda lang ng balot, pinapapasok na nila dito. Di mas lalo palang malabo na makapagbayad ka ng tuition. So, hindi ko naaasahan na makakabalik ka pa dito. Pakisabi sa tatay mo na huwag ipilit kung hindi na kaya. Bakit kasi sa private school ka pa pinapaaral? Hindi naman pala nila kaya. Nagtitinda lang pala ng balot yung tatay mo eh. Durog na durog ang puso ni Juan habang pinapakinggan niya ang pagtawa at panlalait ng principal niya sa trabaho ng kanyang tatay. Marangal naman po yung trabaho ni Papa. Wala naman po siyang inaapakan na ibang tao. Pilit pang paglaban ni Juan sa mga sinabi ng principal. Ngumisi ang principal niya sa kanya. Marangal nga. Pero ang tanong, sapat ba? Kayong mahihirap kasi kayo. Alam namang hindi na kaya, pinipilit pa. Kaya hindi kayo umuunlad eh. Tila ba mga kutsilyo ang mga salitang binibitawan ng principal habang pinapakinggan ng batang si Juan. Habang pumapatak ang kanyang mga luha, lumabas siya ng principal sa office na durog ang kanyang puso. Napatingin siya sa malayo. Siguradong madidismaya sila mama. Paano na yung pangarap ko? Ano nang mangyayari sa amin ngayon? Kawawa naman sila. Malungkot na saad ng bata sa kanyang sarili. Sa araw na iyon ay nagpaalam na si Juan sa kanyang mga kaibigan dahil alam niyang wala naman na silang magagawa para mabayaran ang pagkakautang nila sa paaralan. Pasensya na kayo ha. Mukhang hindi na muna tayo magkikita araw-araw. Nagkaroon kasi kami ng problema sa bahay eh. Hindi kami makapagbayad ng tuition fee ko dito sa paaralan. Malumanay na pagpapaliwanag ni Juan sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman maitago ng mga ito ang kalungkutan na kanilang nararamdaman dahil naging mahalagang parte si Juan sa pang-araw-araw nilang pagpasok sa eskwelahan. Pero ngayon nga nawala na ang isa sa pinaka-importante at pinakamasayang kaibigan nila. Lahat sila ay nalugmok. Sana makabalik ka ba dito, Juan? Sana pwede pa tayong maging magkaibigan sa loob ng mahabang panahon. Saad ng isa sa kanila. Oo nga, Juan. Nakakalungkot naman kung may pera lang ako, binigyan na kita para lagi kitang nakakasama dito, lagi ka naming nakakalaro. Dagdag pa ng iba. Labis namang nalungkot si Juan dahil sa mga sinabi ng kanyang mga kaibigan. Pero ito ang mapait na katotohanan
na kailangan niyang harapin. Nang makauwi siya, ibinalita niya sa kanyang mga magulang ang naging pag-uusap nila ng prinsipal. Nasaktan naman si Meryl sa kung papaanong tinrato ng prinsipal ang kanyang anak, ngunit wala siyang magagawa. Masyado rin naman kasing malaki ang tuition fee ni Juan, kaya naman malabong makapag-aral pa ito sa nasabing paaralan. Tanggap mo na ba, Juan, na hindi ka na makakabalik doon? Malungkot na wika ni Meryl. Ngumiti naman si Juan ng peke. Oo naman, ma. Ayoko naman sa school na yun eh. Ang daming mga mapangusga, ang daming mga mapagmataas. Okay na po ako sa public school, doon na lang po ako mag-aaral. Basta ay gumaling lang po si Yvonne. Masaya na po ako doon. Paninigurado ng bata. Ngunit isang malaking trahedya ang tuluyang makapagpapabago sa kanilang buhay. Matapos kasi ang 2 buwan na paglaban ni Yvonne sa sakit niyang dengue, hindi na kinaya ng katawan niya ang gamutan at tuluyan nitong pumanaw. Tila ba pinagsakluban ng langit at lupa ang batang si Juan nang malaman niya na ang isa sa mga nakababatang kapatid niya ay tuluyan ng namatay. Hindi siya makapaniwala. Papaanong hindi niya na makikita si Yvonne sa araw-araw niyang buhay? Papaanong hindi niya na ito makakasama pang lumaki at magagawa ng magkasama ang kanilang mga pangarap? Labis nang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa bagay na iyon. Pakiramdam niya siya ang may pinakamalaking pagkukulang kung bakit ito nangyari sa kanyang kapatid. Kung naalagaan ko lang po sana si Yvonne ng maayos, sa mga pagkakataon po na nagtatrabaho kayo, edi sana hindi po ito nangyari sa kanya. Papaano itong nangyari sa kapatid ko? Papaano kung hinayaang mamatay yung kapatid ko? Paglulupasay ni Juan habang pilit na ginigising ang bangkay ni Yvonne. Ngunit wala na silang magagawa. Kailangan nilang tanggapin ang pagkamatay ni Yvonne at magpatuloy sa buhay. Tinamaan ng matinding dilubyo ang kanilang pamilya, kaya naman nahirapan silang makabalik sa normal nilang buhay. Sa araw ng libing ni Yvonne, tumingin si Juan sa walang buhay na katawan ng kanyang kapatid na nakahiga sa kabaong at nagsambit ng pangako. Pinapangako kong gagawin ko ang lahat para hindi maranasan ng kahit na sinong mga mahal ko ang nararanasan ko ngayon. Ang nararanasan kong sakit. Para sa Yvonne, magiging doktor ako. Magiging espesyalista ako. Magiging mabuti akong tao. Para wala nang kahit na sinong mga kapatid. Wala nang kahit na sinong mga magulang ang iiyak dahil sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Gagawin ko ang lahat ng to para sa iyo, Yvonne. Babawi ako sa ibang tao para sa iyo. Para sa iyo, Yvonne. Magkikita tayong ulit. Mahal na mahal ka ni Kuya. Mahal na mahal ka ni Kuya, Yvonne. Bakit mo naman iniwan si Kuya? Bakit naman nangyari ito? Di ba nag-uusap pa tayo dati na kapag nagkatrabaho na ako, bibilan kita ng maraming mga dress? Di ba sabi mo kakain pa tayo sa masasarap na mga restaurant ng magkasama buong pamilya? Bakit ka naman nauna? Mamimiss ka ni Kuya. Mamimiss ka namin, Yvonne. Mamimiss ka namin, be. Naging sobrang emosyonal ang mga huling araw ni Yvonne bago siya tuluyang ilibing. At katulad ng ipinangako ni Juan sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid, nagsumikap siya at nagawa niya ngang makagraduate ng elementarya sa pampublikong paaralan na pinapasukan niya bilang isang valedictorian. Hanggang sa pagtungtong niya ng kolehiyo ay naging top-notcher pa rin siya. Nagtrabaho siya ng maigi habang tinutulungan naman siya ng mga magulang niya na suportahan ng mga pangangailangan niya bilang isang estudyanteng nag-aaral sa pagkadoktor. Makalipas ang ilang mga taong paghihirap, pagsusumikap, pagbabatak ng buto, ay tuluyang nakagraduate si Juan bilang isang doktor at espesyalista nga siya para sa mga bata. At ilang mga buwan nang makalipas, agad din naman siyang nakapasa sa licensure exam. Ngayon ay isa na nga siyang ganap na doktor. Pinatigil niya na rin sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang upang siya naman ang makabawi sa mga ito. Pero hindi lamang dito natapos ang kanyang pangarap. Makalipas pa ang ilang mga dekada, nakita niya ang kanyang sarili na gustong maglingkod sa kanilang bayan at sa syudad ng kanyang sinilangan. Kaya naman tumakbo siya bilang mayor. At dahil na nga rin sa mga kabutihang pinakita niya noong siya isang doktor, na halos tumutulong na nga siya sa mga pasyente na walang kahit na anong salapi
ay maraming mga tao ang napaibig sa kanya at naboto siya bilang kanilang bagong halal na mayor. Hindi makapaniwala si Juan na ang pabirong pangarap niya lamang noong bata siya na gusto niyang maging mayor ay natutupad na. At hanggang sa isang araw nga, matapos siyang maluklok na mayor ng kanilang syudad, nakatanggap siya ng report tungkol sa iligal na ginagawa ng isang paaralan sa kanilang lugar na kung saan ay hindi ito nagbabayad ng tamang buwis at wala ring tamang benepisyo ang mga empleyadong nagtatrabaho sa lugar. Pero nang malaman niya kung ano ang pangalan ng paaralan na inirereklamo sa kanya, ay agad niya itong personal na pinuntahan. Pinaghandaan ng lahat sa paaralan ang pagpunta ng mayor dito, lalong-lalo na ng principal nito. Matapos ang ilang mga programa, pribadong nag-usap ang principal at ang mayor na si Juan. "Magandang umaga po, sir." Malugod na pagbati ng principal sa mayor sa kanyang harapan. "Magandang umaga rin po," sagot naman ni Juan na puno ng paggalang. "Balita ko po, sir, nag-aral po kayo dito sa school na to dati?" Napakalaking ngiti na tanong ng principal kay Juan. Tumango naman si Juan. "Ang kaso nga lang, hindi ako nakagraduate dito nagka-problema." Magalang pa nitong pagpapaliwanag. Napakamot naman sa ulo ang principal. "Ay ganun ba, Mayor? Pwede bang malaman kung bakit ka hindi nakapagpatuloy na mag-aral dito? Kilalang kilala po itong paaralan namin sa pagkakaroon ng napakakalidad na edukasyon, hindi ba?" Ngumiti si Mayor Juan. Alam mo na, pinatalsi kasi ako ng principal dito dati Nalito ako nung magbayad ng 1 buwan ng tuition fee ko. Namatay kasi yung kapatid ko nung mga pagkakataon na yun. Medyo malabo na sa alaala ko pero hindi pa rin kita nalilimutan, sir. Ikaw po yung principal na nagpatalsik sa akin. Ngiting wika ng mayor sa principal sa kanyang harapan. Dito ay tuluyan ng nadurog ang kaunting pag-asa ng principal na makakalusot siya sa mga katiwalaang ginagawa niya sa paaralan dahil ang buong akala niya ay mabobola-bola niya lamang ang mayor na dating nag-aral sa kanilang eskwelahan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mayor? Hindi ko po kayo naaalala. Maaari pong hindi niyo na ako maaalala, sir. Pero tandang-tanda ko pa po kung papaano niyo akong minaliit noon at minaliit ang trabaho ng tatay ko. Sinabi niyo pong hindi ako makapagbabayad ng tuition dahil nagtitinda lang po ng balot yung tatay ko. Huwag kayong mag-alala, sir. Wala naman na po akong hinanakit sa inyo. Mapagpatawad naman po akong tao. Narito po ako para sa isang layunin. Napaseryoso ang mukha ni Mayor Juan nang maiba niya na ang usapan. Nakatanggap po kasi ako ng mga reports sa mga katiwalaan na ginagawa niya dito sa paaralan. Sarami po ng buwis na hindi niyo na binabayaran. Sa mga benefits ng teacher na hindi niyo ginagawa at sinasaayos na hindi nga nila natatanggap. Ano po bang gusto niyong mangyari tungkol sa bagay na to? Diretsahang wika ni Mayor Juan. Nanlaki naman ang mga mata ng principal at hindi alam ang susunod na sasabihin. Kinumpyut namin yung mga pagkakautang nyo at mga buwis na hindi nyo binayaran. Aabot to ng ilang mga milyon. Kung ako sa inyo, ibenta nyo na lang tong paaralan. Yun na lang ang natatanging tsansa nyo para maisalba pa yung trabaho ninyo. Saad pa ng mayor. Mayor, wala naman pong bibili sa school na to. Kung ibebenta po namin to, malaki-laki pong halaga yung kakailanganin nila. Pagrarason ng principal. Huwag kang mag-alala. Kilala ko naman ang may-ari ng paaralan na to. At maging siya, hindi niya alam yung katiwalaang nangyayari dito sa school. Parang may isang tao lang ang pasimuno sa lahat ng mga iligal na bagay. Sa tingin mo, sino kaya yun? Ngumiti si Mayor Juan habang tinititigan ng principal. Pero by the way, ibahin na natin yung usapan. Kung ibebenta naman tong school na to, huwag kang mag-alala. Interesado akong bilhin ito ng buo. Bilang pag-alala na rin sa mapait kong nakaraan. Gusto mo yun? Grabe yung mundo, no? Yung bata na dating tinatapak-tapakan at kinukutsa-kutsa mo lang. Bukod sa mayor mo na ngayon ay magiging boss mo na rin sa sariling paaralan na pinagtatrabahuan mo. Sa sariling eskwelahan na pinagmamalaki mo. Ako na,
ang magiging bagong may-ari ng eskwelahan na to. At simula sa araw na iyon, nais kong ipakita mo ng personal sa akin ang pagpapahalaga at pagrespeto sa bawat mga estudyanteng nag-aaral dito, naintindihan mo? Ayaw kong maranasan nila ang naranasan ko sa kamay mo. Ayaw kong maramdaman nila ang pinaramdam mo sa akin ilang mga taon na ang nakararaan. At yung pinagmamalaki mong kalidad na paaralan? Pwes hindi na ngayon. Hindi na lang mga estudyanteng kayang makapagbayad ng tuition fee ang pwedeng makapag-aral dito. Gagawin ko tong pampublikong paaralan para lahat ng mga estudyanteng hindi kayang makapagbayad ng kanilang pag-aaral ay dito mag-aaral. Dito nila bobuuin yung pangarap nila. At hindi ko hahayaan na sisirain ng kahit na sino ang pangarap na binubuo nila, naintindihan mo? Unti-unting bumibigat ang hangin sa loob ng principal's office habang tumatagal ang kanilang pag-uusap. Nakayuko lamang ang principal sa lahat ng mga sinasabi ng mayor. At matapos nga ang halos 2 oras ng masinsinan at dikdikan nilang pag-uusap, tuluyan nang lumabas ang mayor na nagiiwan ng isang makabuluhang pangungusap. Sir, nga pala, sana ngayon napatunayan ko na sa iyo na lahat ng binababa ng tao, tinataas ng Diyos. Wika nito at naglakad papalayo. Napatingin siya sa malayo. Inaalala niya ang batang siya na ilang mga taon nang nakararaan ay lumabas nang umiiyak sa principal's office dahil wala siyang pambayad ng tuition. Ngunit ngayon, lumabas siya ng principal's office dahil siya na ngayon ang bagong may-ari ng paaralan dahil na rin sa pagsusumikap at pagiging mabuting tao niya sa kahit na anong problema na kanyang pinagdaanan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin yung subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.